Hello, so good morning. So papunta tayo ngayon sa District 4. Hanap muna tayo ng mga kainan, breakfast. Gusto kong mag-try ng pa for breakfast. Ay, ito guys, for Tyson. So dito na tayo mag-breakfast. Na-serve sila agad ng isang malaking plato ng mga side. Meron sila nung mga mint or cilantro ba to? Chili oil, Vietnamese sriracha, mga pepper, oil. Then yung lime nila is yung lime talaga. Medium. Nakalimutan ko yung tawag dito sa kulay brown. Vietnamese sriracha. So, tapos na tayo kumain. It cost us 87k dong. 78 ata yung fa sa 78 o 68. Then yung difference in yung water. Kanina pa ako naglalakad. Papalayo pala ako sa pupuntahan ko, sa kabilang way pala. So, bumalik ako. So, ayan, walking around ako sa parang park nila. So, tamang-tama, mag-photography tayo dito habang maglalakad. May nakita akong busy street. Chuan Unlock. Hindi ko alam kung ano meron dyan. Pero daan tayo. Parang pala siyang bar. Mga bar, mga kain. Saigon Kitchen. Sana lang may lalabasan sa dulo kasi kakaliwa ako eh. Ayan, so may kakaliwaan naman. So balabas tayo. Ayan. Kaya pala maraming kainan dito. Tsaka yung mga parang bar. Ito na pala yung Buy Bien. Buy Bien Walking Street. Ayan. Buy Bien Walking Street. Ayan. Party Street. Share ko lang sobrang hilig ko kasi sa street food. Every time na may nakikita akong street food,
Gusto ko kainin lahat. So, medyo marami tayong nami-miss na picturean kasi nga, nag-vlog ako. Na mali na naman ako na nilalakaran. Papalayo na naman ako sa gusto ko puntahan. So, andito tayo sa Poamtok Binkan. Yan. Tama, market. Market or kainan. Madami rin ano eh. Madami rin kainan. Madami din siyang kainan eh. Stop na tayo saglit, destination check tayo kung saan tayo after nitong Bintan. Bali, ang layo ano, from Bintan pupunta tayo sa yung Teddy Bear Cafe. Eh medyo malapit yun sa airport, so mag-grab tayo. Share ko lang, merong mixu dito. So, meron yan sa Hong Kong eh. Yan yung lagi kong drinks na binibili bago umuwi. Parang every 6 PM meron ako yan. So, sige, papunta na tayo sa Teddy Bear Cafe. Book lang ako ng Grab, waiting time. Dito na tayo sa Teddy Bear Cafe. So, hindi siya Teddy Bear ngayon. Parang mga ampaw siya. Ayan. So, kasi magcha-Chinese New Year, so hindi siya mga Teddy Bear. Anyway, ang init. Sobra. Bakit na tayo? Wala pa tayong binibili. Tingin lang tayo sa taas. Papahinga muna tayo, magre-refresh. While walking downstairs, I noticed a girl asking someone to take a photo of her. I offered to help, and she gladly said yes. I took a few shots of her based on the angles and spots that she wanted. After that, I introduced myself and we talked. Her name is Asha.
And it turns out that we both love traveling and photography. We ended up talking for about an hour, sharing our interests and stories. It was a great time meeting her. She's very kind and nice. Later today, we plan to meet again, so stay tuned. Hello, so nandito na tayo sa Landmark 81. So Landmark 81 pala siya. Sa mga nakaraan kong video, 88 ako ng 88. Landmark 81. So nandito na ako. Hello, so andito tayo sa Landmark 81. Ano ba to? Second floor. So mag-dine-in mga tayo. Late lunch na to. So ano na 2:30 na late lunch. Kasi late breakfast din tayo. Dito tayo sa Dimai Vietnamese Kitchen and Bar. So dalawa yung in-order ko. Papakabusog tayo. Isang com tam ulit. Isang fresh spring rolls. Fresh Vietnamese spring rolls. Okay. So, ang ganda ng tubigan nila. Yung takip. Sa Pinoy, gusto ko itong yuwi. Gusto ko siya yuwi. Mukha na naman tayong tanga nito. So, na-serve na nila. Spring roll. Parang tama lang na umorder pa ako nito. Kasi akala ko malaki siya. Ang laki niya sa picture. Tama lang. So, meron siya noodles. Tapos, may mga gulay. May bulaklak sa loob. Tapos yung sausawan niya is parang peanut butter or something. Sarap. Parang gusto ko pa na isa bang sausawan. Like yung kapag may suka-suka. So, na-serve niya sa akin yung pamstang. Siya. Parang siyang ano. Suka. May patis. May kalamansi. Ang sarap. So, yeah. Basta tayo. Parang 30 minutes din na tayo kumakain. 45. So, overall, nagustuhan ko naman siya. Siguro doon lang sa spring roll, yung mga bulaklak na part na parang nalalasahan ko siya. So, ito, may mga bulaklak siya. Parang masarap naman siya, pero nalalasahan ko siya na parang may kinakain akong kakain. Pero overall, goods. So, payment na tayo, then akit na tayo sa sky deck ng Landmark dito. Tapos tayo kumain dyan sa Dimai Vietnamese Kitchen and Bar. Sa B1 ng Landmark 81, meron silang ice skating. Kaya pala pagbaba ko dito sa B1, sobrang lamig. So, bumili ako ng ticket for Landmark 81 Skyview. Medyo mahal, medyo pricey, pero siyempre for the experience, i-go natin. So, naabutan ko yung wait lang, balik tayo, tignan ko nga. So, naabutan ko yung weekend rate. Weekend kasi ako. Pag weekdays kasi is 300k dong. Naman, weekends, 500k dong. So, pinatos ko na. Minsan lang to, guys. So, yung Saigon Sky Deck, nasa 49th floor ako nun. Then, eto namang Landmark 81, nasa 79 ako. So, wala pala mag-a-assist dito. Kanya-kanya pala. Sige, wait lang. So, yan. So, paglabas mo, restaurant agad. So, Japanese teppanyaki. Ang taas. Pero sobrang foggy. Pero compare dun sa Saigon Sky Deck, wala to nung parang sticker na mabablock niya yung pinipicturean mo. Maganda yung view, pero nagtataka ako bakit ang foggy. Dito naman tayo sa kabilang side. Tingin ko may kulay yung glass.
hirap mag-picture mag-isa, so video na lang. Yeah. Tapos meron silang rides. Ayun, no. Oh my God. Pag lalakad-lakad ka sa gilid, sa pinaka-tuktok. May harness naman, pero di ko kaya. So, kanina, yung spending ko sa Dimay restaurant, akala ko yun yung pinakamahal kong spending ngayon. Yung pala, itong landmark dito kasi parang 500k dong din yung ticket. Ticket pa lang yan dito. So, waiting ako. Siguro mga 2 hours din to. So, pahinga ko na rin to. Kasi puro lakad ako. So, yeah. See you mamayang kapag nag-sunset. So, yan. Time check. 6 p.m. na. So, pwede na tayong night photography sa city. So, tatingnan na. So, yan. So, as usual, nakakainis pa rin yung glare. So, nakapag-shoot naman tayo ilang photos. Pero, hindi talaga kaya. Maliwanag sa buong area compare sa skydeck. So, yung glare sa salamin, sobrang kita. Sa Buibien Night Street. Sobrang lively niya. Siyempre, may street photography tayo dyan. So, inimbite natin si Asha, mag-street photography kami, then siguro dinner na din. Kami ni Asha sa Buibien Walking Street. Okay. Pumotowak na kami ni Asha. Ang game namin, sa kanya is color yellow, sa akin is color red. Sa Buibien guys, actually medyo nakakahiya mag-picture kasi nga establishment siya, bar. Kung sa street photography guys, wag niyo na siguro i-include yung mga ganun kasi work nila yun eh. Hindi naman supposed to be sila na-expose sa ganito dapat. So, be mindful. So by this time, my vlogging camera and microphone is already out of battery. So that's it for day 2 and see you on day 3.